nagpa-press con yung prosecution team para magbigay ng update po sa mangyayari next week. Ng prosecution para sa article on threats, no? Para tahiin yung kabuuan po ng naging investigasyon ng National Bureau of Investigation dito po sa continuing threat ng pangalang Pangulo laban sa atin pong Pangulo at kanya pong pamilya. No? So, inaasahan ho natin yung full bureau reporting. So, hindi lang po ito Obligahin ang mga bangko, yung AMLAC at saka yung Bureau of Internal Revenue na ilabas yung mga kaukulang dokumento na pinapasumpena ng prosecution. So hindi valid ang bank secrecy. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So gusto ko kayong bigyan ng update ngayon tungkol sa mangyayari next week mga kababayan sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ngayon kasi nagpa-press con yung prosecution team para magbigay ng update po sa mangyayari next week. Ito po yung weekend bago po yung pagbubukas ng panibago pong article ng confidential funds issues. No? Pero bago po natin talakayin yon ay siguro maganda magkaroon muna ng wrap-up doon po sa unang sinalang na article. Sa darating pong Martes, si NBI Director Melvin Matibag ang huli pong isasalang ng prosecution para sa article on threats, no? Para tahiin yung kabuuan po ng naging investigasyon ng National Bureau of Investigation dito po sa continuing threat ng pangalang Pangulo laban sa atin pong Pangulo at kanya pong pamilya. No? So, inaasahan ho natin yung full bureau reporting. So, hindi lang po ito cybercrime investigation katulad ng ginawa po ni Attorney Lotoc at ni Agent Calilong, kundi yung iba pa hong maulat mula sa kabuuan po ng opisina ng NBI. No? So yan po yung inaasahan ho natin sa pagsalang po ni Attorney Matibag sa darating pong Martes. Sa darating pong Lunes ay inaasahan ho natin yung pong pagtatanong ng mga senator judges patungkol po doon sa subpoena para sa tax documents, AMLC documents at bank accounts, no, ng mag-asawang Duterte Carpio. So, malinaw naman po yung mga binanggit na nung nakaraan. Una, wala ho tayong debate doon sa bank accounts dahil ito po ay malinaw and exception sa bank secrecy law, yung pong pagkakaroon ng impeachment trial. So, tingin ko yan po ay malinaw sa ilalim po ng ating mga batas at konstitusyon. Pangalawa, yung usapin po na AMLC documents, ang kailangan ho natin linawin doon at hindi naman ho yung nakalagay sa provision ho na ipinapakita nila, hindi ho totoo yung absolute confidentiality of AMLC. Kasi meron din ho kalangkap noong pong provision na binabanggit ho nila on confidentiality of AMLC, yung pong pagkakaroon ng information sharing mechanisms with other agencies. No? So, ibig sabihin, hindi ho totoo na absolutely hindi ho pwedeng mag-disclose ang AMLC. Ganun din po sa BIR. No? Kasi ito pong mga dokumento po ito, in ordinary courts, hindi ho Senate Impeachment Court, pwede po itong ipakuha para maisabina ho so that we can achieve the truth, no? And more importantly, pwede ho itong gawin ng Senate Impeachment Court in pursuance of its constitutional power para ho magsabina ng mga dokumento at hanapin ang katotohanan sa mga kaso ng pananagutan katulad po ng impeachment. So,
I think and hope basically yung gist no po magiging talakayan sa mga senator judges sa darating pong Lunes. No? So, puntahan ho natin ho yung confidential funds misuse. No? So, yan na po yung inaasahan ho nating maisasalang hopefully as early as Wednesday. Kung wala naman ho extensive na direct and cross sa darating for Martes on Attorney Matibag. So, yung confidential funds misuse, ito po yung isa sa mga pinaka-inaantay ng bayan na talakayan at presentasyon po ng ebidensya dahil pag-uusapan po dito yung mga malalaking mausapin. Pag-uusapan yung Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at iba pa hong mga pangalan na kumuha, tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Mapag-uusapan po dito yung pong mga similar na mga pirma nito pong mga taong ito kung saan sinabi na parang ilang tao, isang grupo lang ang pumirma para sa mga tao pong ito. Ikatlo, ilalahad din po doon yung PSA report kung saan sinasabi that these particular personalities do not actually exist. They were never born, they were never married, they had never died in the Philippines. No? So, yan po yung ilan sa mga pwedeng mailatag dyan po sa confidential funds misuse. At huli, at ang pinakamahalaga, yung pagpapakita ho at presentasyon ng Commission on Audit Reports kung saan may pinasosoli ng 448 million mula sa pangalawang Pangulo mismo. Una, doon pong sa unang paggamit ng confidential funds ng 2022, 73 million yung pong pinapasoli at nag-achieve na po ito ng finality sa Commission on Audit Proper. Ibig sabihin, kailangan na pong isoli personal ng pangalang Pangulo at ng iba pang mga napangalanan doon. Yung po 73 million. Yung pong balanse ng 448 million ay kung hindi po sila nag-apila dito po sa kautusan po na ito, kailangan na rin po nilang mag-soli ng pera sa atin pong kabangyaman. So, yan po yung mga inaasahan ho natin sa darating pong mga linggo. Pagka po pinag-usapan na ho natin yung confidential funds misuse. At bakit po ito mahalaga? Mahalaga po ito dahil pera po ito ng tao. Hindi po ito pera ng pangalawang Pangulo na pwede mo niyang pagpasyahan kung saan lang po ito pwedeng gamitin. So, minamahalaga po ng House Prosecution Panel na dapat ang bawat piso ng pera ng bayan ay ginagamit sa dapat po niyang pinaglalaanan. At yan po yung basically puso nito po ang confidential funds misuse article. So yun po muna, si Kong Hayes kung may dagdag po siya. Hindi na rin ako mag-opening statement dahil napaka-comprehensive naman ang sinabi ni Congressman Terry Ridon. Gusto ko lamang susugan yung kanyang sinabi tungkol dun sa ipinapasabina ng prosecution panel sa impeachment court yung mga mahalagang ebidensya na ilalatag ng prosecution panel nang sa ganon mapagtibay at mapalakas ang Article 1. No? This is Article 1. No? Yung Article 1 na nakasaad doon sa Articles of Impeachment. So, yes, meron pong sigurong matinding balitaktakan tungkol dyan, but I do believe and appeal no, na itong mga dokumentong ito, kung gusto nating makita ang katotohanan, ay sana makita natin itong mga ebidensyang ito. Hindi ho ibig sabihin na guilty na ho yung respondent kapag isinabti na natin itong mga dokumentong ito. Ang ibig pong sabihin nito ay pwedeng suriin ng impeachment court ng mga senator judges itong mga pieces of evidence na sa aming paniwala ay mahalaga para pagtibayin, palakasin ang aming inilagay doon sa Article 1, no? Yung sa tungkol dito sa Article 2 sa confidential funds. Now, going back doon naman sa nangyari nung nakaraang linggo, no? Nakita naman natin sa dalawang testimonya ng aming mga witnesses na ipinakilala at inilatag.
hindi pa ho na gigiba, no? Yung credibility ng aming mga testigo. Yung unang testigo, inilahad at ipinakita na itong mga videos na ito ay authentic sa pamamaraan na sinasabi ng batas. No? Pangalawa, ito pong ebidensyang inauthenticate ng aming unang witness ay inauthenticate din naman ng panig ng depensa dahil kitang-kita na ginamit din nila itong ebidensyang ito. Dito naman sa pahayag o sa statement na ginawa ni Attorney Jeremy Lotto, sinabi niya rito sa kanyang testimonya na meron silang nakitang basihan, no, para makapag-file, base sa kanilang investigasyon, para makapag-file sila ng 3 counts of grave threats at saka isang kasong inciting to sedition against the respondent. So ito mahalagang makita at matukoy natin sa pamamagitan ng paglalahad ng ebidensya. Kaya nga kami nakikiusap na kung maaari gusto nating makita kung gumagana ba yung ating accountability mechanism sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating mga ebidensya. Palagay ko mabubuo ang konklusyon sa isipan ng ating mga husgado. So, yun lang ang gusto ko idagdag sa sinabi ni Congressman Terry Ridon. So yun mga kababayan, napakalakas ng kaso laban kay Sara Duterte. At dito sa susunod na tatalakaying article, yung yaman na at yung mga confidential funds, kung paano ginastos, may utos na with finality na isuli. Ibig sabihin talagang napatunayan ng COA na mali yung paggamit. So yun mga kababayan ang malinaw ngayon. Doon naman po sa Article 4, yung unang tinalakay, kasi baliktad. Inuna yung Article 4 and this time, next week, Article 1, yung tungkol sa confidential funds. Yung dalawang witnesses, hindi po nabutasan. Yung credibility intact mga kababayan, hindi nagiba. Ibig sabihin, credible witness mga kababayan yung dalawa. Si Kalilong, yung nauna, at yung pangalawa, si Atty. Jeremy Lotto, Regional Director ng BARM. And sa Tuesday, tatlo lang yung ipipresent nila. Si NBI Director, Atty. Melby Tibag na inaway-away na ng magkapatid na Cayetano kasi nabanggit niya yung tungkol sa kaldero. So, kaabang-abang mga kababayan yung pag-testify. Sana naman hindi pagpaintulutan ng presiding officer na banggitin pa ang tungkol sa kaldero kasi mga kababayan, that is not the topic. Hahaba lang yung diskusyon. That is out of order. Sana tumayo na si Ping Lacson tulad ng sinabi niya para i-out of order itong si Alan Peter Cayetano at saka si Pia Cayetano. Ang agenda dito, tinatalakay po yung mga pagbabanta at saka sunod yung Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Sara. Walang kinalaman dito yung issue sa kaldero. Kaya dapat hindi ito paintulutan ng presiding officer na matalakay po. Tulad po ng ginawa ni Pia Cayetano at saka ni Alan Peter Cayetano. Na pati yung interview kay Matibag ng mainstream media na hindi man nga sila pinapangalanan, ni-replay, pline doon sa impeachment court. Irrelevant, mga kababayan. Ngayon, kasi Article 1, may relasyon na po sa confidential funds, saka yung mga tagong yaman, matalakay na rin. Anyway, nabanggit na din po ni Terry Ridon yung pagsubpena sa mga AMLAC records at mga bank accounts. So ang magiging boto mga kababayan ng mga senador sa oral arguments ukol po sa bank at saka BIR records ni Sara Duterte, hindi lang po siya usapin ng ebidensya, kundi isa pong pagpapasya kung uulitin ba ng Senado ang madilim na kasaysayan po ng second envelope. Remember, during the impeachment trial laban kay Erap na nagpabagsak noon sa institusyon noong 2001. So may power, alam natin kasi nasa batas ang Senado na isumpena po. Sa ilalim po mga kababayan, ilalim ng Article 11, Section 3
ng ating konstitusyon. Ang Senado po ay may buong kapangyarihan bilang isang formal na impeachment court. So ang ibig sabihin, mga kababayan, mayroon silang compulsory power o kapangyarihan na mag-issue ng subpena doses tecum. Lagi natin itong maririnig na naman. Narinig natin itong mga terminology, legal terminology noon sa impeachment trial ni Erap Estrada. Subpena doses tecum para obligahin ang mga bangko, yung AMLAC at saka yung Bureau of Internal Revenue na ilabas yung mga kaukulang dokumento na pinapasumpena ng prosecution. So hindi valid ang bank secrecy sa impeachment po. Hindi po valid yung argumento na may bank secrecy. Exception siya po mga kababayan. So bagamat maigpit ang Republic Act number 1405, malinaw po ang exception nito. Pwedeng buksan ang mga bank accounts kung ito ay nasa ilalim ng opisyal na paglilitis ng hukuman. Tulad sa nangyari noon at ito maulit ngayon. Dahil po yung Senado ay nagpapatakbo bilang isang korte ngayon. Hindi pwedeng gamiting palusot po ng defense yung bank secrecy law. So katibayan laban sa unexplained wealth kasi ang kinakailangan dito, mga kababayan. Ang pagsusuri ng SALN, BIR tax findings at saka bank records, ang tanging paraan mga kababayan sa ilalim ng batas upang mapatunayan kung balanse nga ba ang opisyal na kita ni Sara Duterte at saka sa kanyang aktual na yaman, yung ari-arian niya po. So kung may malaking diferensya po mga kababayan, ito'y pasok sa Republic Act 1379. Ano po siya? Yung forfeiture of unlawfully acquired property. Kasi makukonsider siya na isang ill-gotten wealth o na-obtain, nakuhang yaman sa maling pamamaraan o illegal na pamamaraan mga kababayan. Ayos pa? Yan po ang malinaw. So, public interest over privacy ang issue dito mga kababayan. Paulit-ulit nang dinala sa Korte Suprema na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno mga kababayan ay mas may mababang karapatan sa privacy. Ngayon, kung ayaw mo na sinusuri yung mga bank accounts mo, yaman mo, di stay private. Huwag kang papasok sa gobyerno. May choice ka eh. Pero pinili mo na pumasok sa gobyerno, susunod ka sa kung ano ang sinasabi ng batas. So, yun po mga kababayan ang dapat. So, ang transparency sa pananalapi ng isang vice presidente ay isang usaping pambansa. Kaya mas matimbang ang interes po ng publiko. Ang Senado po ay nagtatakda ng sariling rules. So bilang isang natatanging impeachment body, ang Senado po ang gumagawa ng sarili nitong alituntunin sa pagtanggap ng ebidensya. Kung nagawa nila, asuriin ang mga dollar at peso accounts noon ni ating Chief Justice Sereno noong 2012 impeachment po. So walang anumang legal na balagid para hindi ito magawa ngayon. May precedent na po eh. So, walang sino mang senador ang pwedeng magtago sa likod ng huwad na depensa ng technical privacy. Ang impeachment court kasi po, hindi siya ordinaryong korte. Ito ay isang constitutional court of ultimate accountability. So, ang pagboto mga kababayan, pabor sa pagpigil ng ebidensya, isang tuwirang pag-abandona sa iyong sinumpaang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Yun. So dapat matuto tayo sa kasaysayan po yung nangyari sa second envelope noong 2001 impeachment trial ni dating President Joseph Estrada, kung saan mga kababayan bumoto ang Senado na huwag buksan ang pangalawang sobre naglalaman po ng mga bank records. So ano po yung naging resulta? Gumuho yung tiwala ng taong bayan. Nag-walk out ang mga prosecutors at sumabog yung
EDSA 2. Ganon. So dapat huwag na nilang itulak ang ating bansa sa parihong pagkakamali. We have to learn from history. So kailangan panindigan yung sariling track record ng ating mga senator judges na umupo ng senator judge nung panahon po ng previous impeachment, tulad po ni Senator Loren Legarda. Noong era pa impeachment, si Senator Loren Legarda ay isa sa mga buong tapang na bumoto upang buksan ang kontrobersyal na ikalawang envelope. So sana ngayon, ganun din ang gagawin niya. Kahit nasa side siya, mga kababayan, kabilang sa Senate minority na perceived to be yung inclination nasa kay Sara Duterte. Di ba po? Lalo't yung kanyang anak, mga kababayan, ay kitang-kita natin ang kulay. Kulay durian. So kung pinili niyang pumanig sa transparency noon, mga kababayan, tulad ng pinaglalaban namin bilang mga journalist si Loren, walang dahilan para magkaroon siya ng ibang standard ngayon sa kaso po ni Sara Duterte. So dapat maging consistent sa prinsipyo, di ba? Ganon din, mga kababayan, si Alan Peter Cayetano, na alam natin kung ano ang kulay din, kasi si Alan Peter Cayetano ay ating vice presidential candidate ni Digong, di ba? At ngayon po, defense lawyer, senator judge pala, na sabi ng mga observers, parang sumama na sa defense team ni Sara. Sana po, maging consistent pa rin siya. Yung noon, hinahangaan siya ng mga tao kasi nasa tamang side of history siya. Ngayon, parang the Senate is under attack. Puro na kasinungalingan po. Hanggang ngayon, pinapaniwalaan niya pa sarili niyang kwento. So noong 2012 impeachment trial, mga kababayan, ni dating ni Chief Justice Renato Corona, itong si Alan Peter Cayetano, ang isa sa pinakang maingay na nagdemand ng full disclosure o pagsusuri sa bank accounts ng opisyal. So dapat consistent siya, pag hindi talagang magkakalataan na ng todo. So dapat gamitin ni Senator Alan ang parehong matigas na paninindigan ngayon. Hindi dapat magbago, mga kababayan. Ang definition ng hustisya depende sa kung sino ang nililitis. Tama? Dapat harapin ni Senators Legarda at saka ni Alan Peter Cayetano ang sarili nilang harapin, mga kababayan, ni Senator Loren at saka ni Cayetano, ni Alan, ang sarili nilang multo ng kasaysayan, mga kababayan, kapag pinili nilang protektahan ang mga records po ni Sara Duterte, di ba? Kasi alam na natin, pag hindi siya, nag-iba siya ng posisyon ngayon. So ang pagbaliktad sa kanilang dating mga naging marangal na boto at prinsipyo ay magiging malinaw, mga kababayan, na patunay ng double standard at oportunistang politikal sarap ng buong mamamayang Pilipino. Kaya kailangan pag-usapan natin ito at ipamuka dito sa dalawang senador, si Loren at saka si Alan Peter Cayetano. So ngayon, ano po ang mangyayari kapag hinarang ang ebidensya? So, may krisis siyempre kapag tinatago ang ebidensya. Kung ibabasura, mga kababayan, ng Senado ang hiling na isubten ang mga financial records na ito, lilikha siya, mga kababayan, ng malalim na hinala na may pilit na pinoprotektahan. Tama po? So mawawala ng tiwala, mga kababayan, ang ating mga mamamayan, ang publiko, sa buong impeachment process na maaring magbunga ng panibagong constitutional crisis. Magiging moot in academic ang impeachment. Kung walang bank at BIR records, ang mga oral arguments po ay magiging debate lang, mga kababayan, ng laway laban sa laway. Dapat may dokumento Hindi puro kwentuhan lang.
At kung walang tinatago si Sara Duterte na mali, walang problema yung kanyang yaman. Sabi, di ba, malinis sila. Yan ang projection. Kaya marami yung naniniwala. So, kailangan i-welcome niya itong pagsumpena. Di ba? At dapat, kung naniniwala din itong mga kaalyado niyang senador, i-welcome din tulad ng pag-welcome niya. Hindi yung sila yung magiging harang, mga kababayan. So mawawala ng saysay ang paglilitis dahil pinagkaitan ng Senado ang sarili nitong pinaka-importanting hard evidence o itong physical na ebidensya. So magiging napakasamang president siya ng pagwawalang bahala. Tama po? Kapag tinagyagan ng Senado, mga kababayan, na itago ang mga dokumentong ito, gagawa sila ng isang mapanganib na halimbawa o dangerous president. Parang yung pagbabanta ni Sara Duterte. Pag hindi nila kinonvict at sabihin nila, nandun sila sa palusot ni Sara na freedom of expression, magiging very dangerous president po. Magiging normal na lang ang pagbabanta ng sino man sa kanino man. Ganon din ito, mga kababayan. So, dapat doon sa Article 4, i-convict si Sara Duterte para hindi natularan ng sino man yung kanyang pagbabanta. Tama ba? So, magkakaroon tayo ng krisis niyan sa ekonomiya. Ang pagtatakip sa posibleng anomalya sa pananalapi ng isang mataas na pinuno ay nagpapakita ng mahina ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Maaari itong magdulot ng takot sa mga foreign investors at pagbaba ng kredibilidad ng bansa dahil sa kawalan ng tiwala sa ating mga institusyon. Yun ang ibig kong sabihin, mga kababayan. So ang pagboto laban, mga kababayan, sa paglabas ng ebidensya ay pagpapakita ng isang duwag na Senado. Talagang magkukulaps na yung Senate as an institution. Wala na. Tapos na. So, kailangan ng i-abolish yan pag ganyan. Nang ibig sabihin, hawak lang ng isang political family. Napakasamang president. So, kapag piniling bulagin ang sarili sa mga dokumentong dapat malaman ng taong bayan, sila mismo ang pumapatay sa diwa ng hustisya dito sa ating bansa. At sila ang direktang magiging mitsa ng panibagong destabilization sa ating bansa. Pag ganon, i-abolish na natin. Mag-chatsa na po tayo. Mag-unicameral na lang. So, ang impeachment court ay para sa katotohanan dapat. Ayon sa saligang batas, ang layunin ng hukumang ito ay magsiwalat ng katotohanan. Hindi umiwas o magbulag-bulagan. Kung walang tinatago, mga kababayan, lagi nating sinasabi, paulit-ulit na tayo nito, na kung walang tinatago po yung Vice Presidente, ang mga dokumento ito ang magiging pinakang malakas niya depensa. Tama ba? At pag matagumpay ang niyang pag-depensa sa pamagitan ng dokumentong ito, ay siguradong si Sara Duterte na ang susunod na presidente. Lalo siyang lalakas, mga kababayan. Wala na, unbeatable na siya sa 2028. Pero pag hindi ito, alam na ang conclusion ng tao. Talaga niyang may tinatagong kayamanan. Di ba? So, hindi dapat ito ulangon, harangan ng mismong Senado. So, kung malinis, mga kababayan, ang records, bakit matatakot sa resibo? Ganun lang yon. Parang yung sa kaldero ni Alan Peter Cayetano. Bakit siya nagre-react ng ganon? Kung sabi niya wala man problema, dapat i-ignore na lang niya. Pero biglang pumutak po ang manok, sabi ng mga matatanda, pag pumutak daw ng itlog, nalata tuloy na ng itlog. So ito yung paalala natin sa Senado. Nakatitig ang buong bansa sa pagpapasya dito po sa oral arguments. Ang pagboto nila ay magpapakita kung sila ay tunay na mambabatas para sa katotohanan o kasabwat sa pagtatakip ng kasaysayan. Yan po yon. So isumpe na at buksan dapat ang mga records na to. So wala nang puwang ang palusot, mga kababayan. Kung tunay sila na lingkod bayan, hindi na natatakutan ang pagbasa sa numero. Tama ba? So ang kasaysayan ay marupok sa mga
natatakot, ngunit mabagsik sa mga nagtatakip sa katotohanan. So piliin nawa nila mga kababayan na maging bahagi ng solusyon. Huwag ng krimen na nagtatago po ng katotohanan. So ang pagboto mga kababayan ng pagboto laban sa pagbukas ng mga bank at BIR records ni Sara Duterte ay ang modernong version po ng second envelope siya. Yan ang mangyayari niyan. At kung tuluyan nilang bulagin po ang bayan, tandaan nila ang kasaysayan ay walang patawad po sa mga opisyalis ng gobyerno na mas pinili ang pagtatakip kaysa tingnan ang katotohanan. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.